Nakalabas na ng bansa ang bagyong Hana pero patuloy na nararanasan ng masamang panahon sa ilang lugar sa Northern at Central Luzon dahil sa habagat. Para sa update, may unang balita live si Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Claire, magandang umaga sa'yo. Susan, 8 barangay na sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan ang binaha bunsod ng pagtaas ng antas ng tubig sa Marusay River. Naghahanda na ang mga residente ng Barangay Lasip, Manku, Longos, Nalsiana, Banlag, Songkoy, Lumbang at Talibao sa Kalasyaw, Pangasinan sa posibleng pagtaas ng baha. Sa ngayon, nasa 8.9 feet above critical level na ang antas ng tubig sa Marusay River. Binabantayan natin yung lagay ng panahon dahil tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan na nararanasan ng ating bayan. At the same time po ay yung tubig na manggagaling upstream, bababa pa po yan dito sa ating ilog. Nangihinayang ang mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan matapos malubog sa baha ang kanilang taniman. Ang mga dapat aanihin, nabubulok na dahil sa ilang araw na pagkababad sa tubig. Bunga niyan kasi lubog na eh. Pag yung puso ng palay, paglalabas yan, iitim po siya. Kasi ang tubig dito, baka mahigit 1 linggo pa, huhupa ito. Ayon sa Municipal Agriculture Office, apektado ng pagbaha ang ekta-ektaryang palayan sa mga barangay ng Malabago, Anolid, Alitaya, Amansabina at Bari. Unti-unting tumataas ang baha sa 12 barangay sa Dagupan City, bunsod ng nararanasang pag-ulan. Ayon sa CDRRMO, posible na tumaas pa ang baha kaya inalerto na ang mga residente, lalo na ang mga malapit sa Pantal Sinukalan River. Mga flooded areas natin sila, katulad dito sa may Bacayao area, sa may Lasip area, Pugo, Maluwod, sa Karanglaan, tapos dito sa Herrero Perez, Mayombo, pababa nga sa Pantal. And ganito, almost yung malapit sa Kilo, minomonitor natin, Poblacion Weste, mga ganyan, tapos Karaal, Kalmay. Tuloy-tuloy ang paglikas sa ilang residente sa pamamagitan ng preemptive evacuation ng otoridad. Samantala, ipinagbawal ang pagligo sa mga baybayin sa Pangasinan dahil sa mataas na alon bunsod ng sama ng panahon. Nakabantay na rin ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection sa Binmaley Beach. Ilang pasaway na beachgoer ang sinita. 7 bayan sa Pangasinan ang nakararanas ng pagbaha base sa tala ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Pero isolated case lang daw ito ayon sa tanggapan. Actually, isolated case lang po siya, hindi siya actually buong barangay, but part lang po or sitio lang po ng isang barangay. Pahirapan naman ang pagdaan ng mga motorista sa Barangay San Gabriel, Macabebe, Pampanga dahil sa bahang naipon sa mga ginagawang drainage na inabutan na ng tag-ulan. Ang ilang bahay sa Barangay Kaduang Tete, pinasok na rin ng tubig dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ganito rin ang sitwasyon sa Barangay Almacen Hermosa, Bataan. Ang baha, umabot sa mahigit 1.5 talampakan dahil sa walang tigil na pag-ulan. Nararanasan naman ang pabugso-bugsong ulan na may bahagyang pagbayo ng hangin sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, bunsod ng habagat. Susan, ayon sa Kalasyaw Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 9 feet na ang critical level ang antas ng tubig Marusay River sa ngayon at sa 10 individual na ang inilikas sa evacuation center. Inalerto naman ng Kalasyaw MDRRMO ang mga residente na lumikas na sa banta ng pagbaha. Susan. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.